Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga nananalig sa iyo at pagalabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hello po, magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaatin. Ako po inyong lingkod, Brother Gabriel de Guzman. At narito na naman po ang panibagong episode ng Talakayan with Kaburnok ng Fat Pastors PH. At ngayon po, so di ko na patatagalin pa. Let's all welcome my partner. Hello po Kaburnok, magandang araw po. Magandang araw, Brother Gabriel, at sa mga nanonood ngayon sa ating program. Anong meron dyan, bro? Yes, opo. Atin pong sasagutin dito si si Yusuke na hindi po nakatiis Kaburnok kasi 'di ba panahon na po ng debating walang kibuan pero tayo kanyang kinibo. Ayan. At in-expose daw tayo di umano. So, gagawa natin siya ng reaction, Kaburnok. Let's start na po. Hello guys, good day. I'm Bro Yusuke. So ngayon, tatalakayin po natin ang dalawang... Sino ba yung dalawa? Si Kaburnok at si Gap. No? So, yung mga maling katuruan nila, yung mga panliligaw o kasinungalingan ng kanilang sinasabi, kawawa yung mga membro ng Katoliko, no? So ngayon, para maunawaan ng dalawang ito, si Gab at si Kaburnok, no? So, sila po ang ating pong topic ngayon. So, ang topic po natin ngayon, yung tungkol po sa Diyos-Diyusan. No? Wala daw akong alam sa definition of Diyos-Diyusan, ayon ni Kaburnok. So, bago po ako mag-umpisa, ilagay po natin yung sinasabi ni Kaburnok. Ilagay natin sa screen. Ayan guys. Ayan, ang sinasabi po ng dalawang ito. Tumatawa pa sila. Ito yung pagkakamali niya. Sabi niya kanina, Diyos-Diyusan daw, yung pinapasa-pasa. Hindi alam ni Yusuke the Vlogger yung definition ng Diyos-Diyusan, kapatid na Gabriel. Yan ang masaklap doon. So, dali lang, Brother Gabriel. Sige na nga. Yes, Kaburnok. Oo, at napapansin ninyo, kinuha pala niya yung video mo sa channel mo, Brother Gabriel. Kinuha niya, no? So, binibigyan niya ngayon ng reaction. Bahagi ng video natin tungkol doon sa sagot niya or doon sa kanyang expose daw tungkol daw sa itim na Nazareno. Nazareno, tama yun. Oo, yun ang video natin. Ayun yung context ng video. Ngayon, sinasabi natin dyan na si Yusuke, di niya alam yung salitang Diyos-Diyosan, kung anong ibig sabihin nun ayon sa Biblia. Ngayon, nag-quote tayo dito ng talata. Sige, tuloy mo na nga. Sige po. Paunahan na nga natin, basahin natin yung 8:4 ng unang Korinto. Ano bang Diyos-Diyosan, sabi ni Apostol Pablo? Sahin natin yan, kapatid na Gabriel, para matauhan na itong gunggong na ito. Opo. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang Diyos liban sa iisa. Kaburnok. Klarong-klaro yan, kapatid na Gabriel, ang Diyos-Diyosan, walang kabuluhan sa sanglibutan. Lalabas pala. Si Kristo, wala palang kabuluhan. Kasi Diyos-Diyosan pala yung Nazareno. Si Kristo yun, yun ang ating sinasabi. Larawan ni Kristo yun. Lalabas, kapatid na Gabriel, wala palang kabuluhan si Kristo. Diba ganun yun? Ayan guys, yan po ang kanilang sinabi. Alam niyo po guys, yung sinabi ni Kaburnok na yung Diyos-Diyusan, no? So, yung sa unang Korinto Kapitulo 8, versikulo 4, no? Ang sa Biblia po, ang Diyos-Diyusan, yun po yung mga ribulto, no? Exist yan sa ating panahon ngayon. Nagmula yan sa panahon ni Moises hanggang sa ating panahon, no? Yun ang tinatawag sa Biblia na Diyos. Mali na po kagad yun mga kapatid. Wala pa po si Moises. Hindi pa po buhay si Moises. Nag-e-exist na po yung bansang Ehipto, mga kapatid. Sumasamba na po yung bansang Ehipto
dun po sa Diyos-Diyosan nila. Okay? Kaya para sabihin ni Yusuke na ang Diyos-Diyosan daw nagsimula lang daw sa panahon ni Moises, misleading po yon mga kapatid. Mali na po kagad yon. Okay? Wala pa po si Moises, meron na pong bansang Ehipto. So therefore, sumasamba na yung mga taga-Ehipto dun sa Diyos-Diyosan, wala pa po yung panahon ni Moises. So misleading na po kagad. Diyan pa lang sa unang pagsasalita niya na yan, pagpapaliwanag niya, hindi niya pa po kami dinedebunk, ka-debunk na yung kanyang sinasabi po mga kapatid. Okay, so tuloy natin yung video. Diyos-Diyosan. So ngayon po, inaamin ni Kaburnok na yung palang, yung palang Black Nazareno ay larawan daw ni Kristo yun. Yun po ang sabi po ni Kaburnok doon sa video na napanood natin. Yun ay malaking kasinungalingan po yun. Alam nyo bakit? Sa Biblia po, si Jesus Christ, He is the image of invisible God. Na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Inilarawan po ang ating Panginoong Jesus Christ. Hindi alam ni Yusuke na yung context po natin sa pagsasagawa po ng sacred images, mga kapatid, dahil mismo to sa sinabi ni Yusuke na yon, no? Na si Kristo po larawan ng Diyos na hindi nakikita, no? Kaya nga tayo meron nga tayo mga sacred images dahil dun sa may aral mismo na yun na si Kristo mismo larawan ng Diyos na di nakikita. Kaya tayo mga kapatid, pag meron tayong sacred images, isa yon sa mga katuruan po ng ating simbahan na kahit na hindi natin nakita personal si Kristo, alam natin na yung larawan na yon, nire-represent ang Panginoong Hesukristo, no? Kaya hindi po yun kasinungalingan. In fact, tinulungan pa tayo ni Yusuke, no? Nasabi Catechism of the Catholic Church po yon, mga kapatid, para sa kaalaman po ng lahat, no? Kaya ang punto natin dito hindi po masama yung mahal na poong Jesus Nazareno, yung kanyang larawang inanyuan, mga kapatid, na hindi isang Diyos-Diyosan. Bakit? Kasi si Kristo nag-exist. Si Kristo tunay na Diyos. At yung kanyang sacred images, nire-represent lang siya. So hindi siya Diyos-Diyosan. Kasi ang tunay na Diyos-Diyosan, mga kapatid, yung mga bagay na hindi po nag-exist, halimbawa si Moloch, o yun, isa po yun sa letra por letrang na pangalanan po na Diyos-Diyosan sa Biblia, hindi naman po yun nag-exist mga kapatid no? Yung mga Diyos-Diyosan sa Ehipto, mga kapatid, pag ni-research natin yon, si Ra, si Osiris, no? Yun yung mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, talagang literal na hindi po sila talaga nag-exist. Pero yung Kristong sinasampalatayanan natin, nag-exist po siya, mga kapatid. Kaya kung meron man tayong sacred images po ng mahal na poong Jesus Nazareno, hindi po masama yun. Dahil alam naman natin at kasama po sa official teaching ng ating simbahan, hindi natin siya sinasamba. In fact, kung makakapanood po kayo ng mga homily po ng mga kaparian natin, especially dun sa mga pari po ng Quiapo Church, makikita nyo pa nga na kung nagagawa ika natin to, no, yung paggawa ng mabuti, mga kapatid, kung tunay daw tayong deboto ng Poong Jesus Nazareno, kung nakakagawa tayo ng kabutihan dito sa larawan lang niya yan, larawan lang po niya yan, nire-represent si Kristo. How much more yung makagawa tayo sa tunay na larawan ni Kristo, yung mga kapatid natin, yung kapwa natin. Bakit? Nasa Biblia din naman yan, mga kapatid. Ano mang gawin nyo sa mga maliliit na to, ginawa nyo sa akin. Di ba nasa Biblia, mga kapatid? Kasi tayo, larawan din tayo ni Kristo. So, kung tayo nakakagawa ng kabutihan, kasi according sa aral natin, yun yung kumbaga representation ng Panginoong Hesukristo. That's why nagbibigay galang tayo. How much more sa mga tao na kagaya natin. So, dun sa may context na yon, Yusuke, na para maging kasinungalingan daw, hindi po. In fact, nakatulong pa sa atin. Yan po, mga kapatid, ha? Ay sa hindi nakikita. Hindi po inilarawan si Jesus Christ sa mga ribulto na gawa ng kamay ng mga tao, no? Mali yun, mga kapatid. Kaya nga tayo merong Poong Jesus Nazareno, nilarawan nga siya dun, di ba? Na ang Poong Jesus Nazareno, merong hawak na. Kasi hindi niya pinakita yung video niya, mga kapatid. Di ba na-debunk namin siya doon? O sinabi niya, Diyos-Diyosan daw, merong kamay pero hindi nakakatangan. Sabi yun ni Yusuke. Oo, correct yun. Oo, di ba, Kaburnok? Yung pinakita niya, yung Poong Jesus Nazareno na may tangan na krus. So, ibig sabihin, dun pa lang sa punto na yon,
naglalarawan na siya kay Kristo na na yung Kristo na nasa Biblia, nagbuhat ng krus, hindi po ba? Yun yung nilarawan ng Pong Jesus Nazareno. Grabe naman mga kapatid. It only requires common sense. Pero Brother nakakalungkot. Gabriel? Yes, Kaperno. Oo, correct nga. No? It requires common sense. Ang problema, Yun. siguro, dahil nasa barko siya, hindi niya mahanap yung common sense dyan. Ayun. Kailangan, Brother Gabriel, kailangan pa niyang mag-landing dyan sa iba't ibang isla, bibili sa tindahan ng common sense kasi di common sa kanya yun eh. Yan ang masaklap eh. Oo, yan ang masaklap dyan. O sige, tuloy mo na nga. Tuloy natin ha. Ayon po sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 15, no? Si Jesus Christ inilarawan po sa invisible, no? Inilarawan si Kristo sa hindi nakikita, hindi sa mga gawa ng kamay ng mga tao, no? Sino po ang walang alam sa definition po ng Diyos-Diyosan? Ang Diyos-Diyosan po na binabanggit po ng Biblia, ayo pong gawa ng kamay ng mga tao, no? Ayan na naman, no, Brother Gabriel, tulad po na Yes, Brother Gabriel, mali ang definition niya. Yung Diyos-Diyosan daw gawa ng kamay ng tao. Problema, halimbawa, ayan yung sinusuot ni Yosuke, gawa naman yan ng mga kamay ng tao. Diyos-Diyosan pala yung sinusuot niya. Yun nga po, Kaburnok. Misleading. Mali yan. Yes, yes. Mali ang kanyang definition. Akala, yan ba'y nasa Biblia yung sinasabi mo? Wala naman sa Biblia yan. Ang nasa Biblia, yung Diyos-Diyosan, mga larawan ng mga bagay na hindi totoo. Unang Korinto 8:4, yan ang nakalagay dyan eh. O ikaw naman talaga, matigas ang ulo mo, tapos sasabihin mo pa na mali daw tayo. Tayo pa daw yung hindi nakakaalam kung ano yung definition ng Diyos-Diyosan. Harapang nagsisinungaling ito kapatid na Gabriel Kung sa korte ito, makukulong yan, iko-contempt yan. Kagaya ni Kibuloy. Diba? Mali. Opo, Kaburnok. Ay, nako. Tingnan mo, Brother Gabriel, yung ginagamit niyang ballpen, ayan, umahawak siya ng ballpen, nakikita niyo. Gawa yan ng kamay ng tao. Ibig bang sabihin, Diyos-Diyosan yan? Ano ba naman ito? Wala talagang common sense ito, ano? Ay, nako. O, sige na, Brother Gabriel. Opo. Tuloy natin, ha? Ang Black Nazareno. Yan po ang Diyos-Diyosan, no? Yan po ang Diyos-Diyosan po. Mali. Mali yan. Mali. Mali yan. Black Nazarene, Diyos-Diyosan. Ay, ayan na naman tayo. Matigas ang ulo niya, Brother Gabriel. Klaro naman dun sa unang Korinto 8:4. Diba? Pasahin nga natin yun. Ay, ako naman, matigas ang ulo. Yes, Kaburnok. Magbibigay tayong sample. Ito pala, kay Usoke. Diyos-Diyosan na yan. Oo, Diyos-Diyosan yan. Si Eli Soriano, larawan niya, gawa ng kamay ng mga tao yan. Diyos-Diyosan pala to. Sige nga. Ano yan? Paano ngayon yan? Ay, butata na si Usoke na naman. Wala na naman yung isasagot. Sigurado. Hindi ka ng tao daw, ha? Yan. Sige nga. Yan, ha? Sinasamba pa yan ng ibang member. Alam natin yan. Si Daniel Razon nga sa kaniyang meron ngang music video, sabi pa naman doon, purihin ang Diyos, pero nasa screen si Daniel Razon, ano ba naman yan? Yan ang mga Diyos-Diyosan. Di ba, Brother Gabriel? Yes. Puro Diyos pa yung nakalagay doon sa lyrics, pero ang nasa video naman, mukha ni Daniel Razon na gumagawa ng kabutihan sa harap ng camera. Nasaan doon yung katinuan, Kaburnok, kaipokritohan yan Oo, pero ang problema, para kay Yusuke, yung Black Nazarene, Diyos-Diyosan. Pero yung Diyos-Diyosan daw, yung mga Diyos-Diyosan daw, ayon kay Yusuke, gawa ng kamay ng tao. Ibig sabihin, yung ballpen ni Yusuke, yung sinusuot ni Yusuke, yung barkong sinasakyan ni Yusuke, pati yung camera ni Yusuke, lahat yun Diyos-Diyosan kasi lahat yun gawa ng kamay ng tao. Di ba? Ganun yun, Brother Gabriel. Yan ang masasabi. Ayan Yusuke, pag dahan-dahan lang kasi babalik sa'yo yan. Tingnan mo tong painting yung drawing ni Soriano, hindi pa nga accurate. Ayan, di ba? Nilalait-lait yung kami mga Katoliko. Sabi nyo, si Kristo daw di naman daw maitim, dapat maputi. Bakit ito? Ang liit-liit nung kita ni Soriano dyan, kalaki ng ulo. Di ka ba nangyayari yan, Yusuke? Argumento nyo, bumabalik sa inyo yan ang masaklap, di ba? Ay, diba? nako,
mga MCGI talaga kung mag-isip parang ay sige na Oo, tuloy mo na nga yung sige na. DS talaga DS tuloy mo na nga Brother Gabriel baka Sige. mahawa tayo sa kanyang pagka DS at pagka sinungaling o sige tuloy na nga natin Sige na. Po, sa unang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 4, yung binasa ni Kaburnok. Yung Black Nazareno, Diyos-Diyusan po yan. Wala po yung, walang kabuluhan yan sa sanglibutan. Wala kang makukuha dyan, ba? Walang makukuha kayo dyan. Wala kayo. Wala palang makukuha. Ay, naku, delikado pala. Oo nga. Fake news peddler. Wala daw makukuha. Ay, lagot. Naku. Para lang makalusot, sasabihin niya, kasi yung Black Nazarene, walang kabuluhan. Di ba yung Black Nazarene, larawan ni Kristo yon, Brother Gabriel? Kung ayaw mo maniwala na larawan yun ni Kristo, malaking problema sa iyo yun. May malaking problema. Problema mo yun. Di ba? Halimbawa, sa sali na yan, walang kabuluhan sa sanglibutan. Sa amin, may kabuluhan yan kasi larawan yan ni Kristo. Yes. Diba? Kumpara sa'yo, Diyos-Diyosan yan, kumpara sa'yo, malaki, ikaw yung may problema, hindi kami. Kasi para sa amin, hindi yan Diyos-Diyosan Di ba? Yun nga. At saka yung problema niya, sabi niya, yung Diyos-Diyosan daw, ayon daw sa Biblia, gawa ng kamay ng tao. Saan yan sa Biblia? Wala ka namang mababasang gano'n. Yung sinasabi lang, yung Diyos-Diyosan, walang kabuluhan sa sanglibutan. Sa ibang salin. Ilipat mo nga yung ibang salin yan, Brother Gabriel. Hindi pa sa ibang salin halimbawa, ito, yan. Walang pag-iral ang Diyos-Diyosan. Si Kristo pala, hindi nag-exist? Yan ba ang gusto niyang sabihin? Ay, nako. Yun nga, Kaburnok. Sinungaling siya lalabas niyan. Unang-una, yung mahal na poong Jesus Nazareno, nag-e-exist. Hindi pa buhay si Yusuke, nag-exist na yung poong Jesus Nazareno. Kahit yung nire-represent ng poong Jesus Nazareno, nag-exist din, which is ang Panginoong Kristo. Naku po, kaya fake news peddler tong si Yusuke. Wala daw mapapala. Wala talaga siyang mapapala kasi hindi siya sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Yun ang lalabas ko. Kami, meron akong napapala. Tulad yan, ako, unti-unti na ako nagiging deboto ng Pong Jesus Nazareno. Meron naman ako nakukuha, mas tumitibay pa nga ako sa pagiging Katoliko. Siya kasi, anti-Katoliko, wala talaga siyang mapapala. Basta anti-Katoliko, anti-Katoliko, hindi Kristiyano yun. Kasi di naniniwala kay Kristo kagaya ni Yusuke. Kasi si Yusuke, yung Black Nazarene, Diyos-Diyosan kagad. Di ba? Yan ang sige, tuloy na nga natin. Sige po. Bangan dyan ng larawang inanyuan. Mga larawang inanyuan na ginagawa ng mga Katoliko. Yan po ang Diyos-Diyosan. Mali po ang interpretasyon po ni Kaburnok na si Jesus Christ ay yung larawan daw ni Jesus Christ ay yung Black Nazareno ayon po sa sinabi ni Kaburnok. Basahin po natin ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin sa Aklat ng Juan, Kapitulo 20, versikulo 29. Sabi po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 20, versikulo 29, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumasampalataya ka, mapapalad yung hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Malinaw po sa sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa Aklat ng Juan, Kapitulo 20, versikulo 29, sabi niya, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Di ba yun ang pananampalataya naming mga Katoliko? Wala na po si Kristo ngayon. Umakyat na siya sa langit. Representation lang naman niya yun di ba? Yun nga yung nagsisilbing reminder sa amin dahil alam na namin na ang Panginoong Jesucristo umakyat na sa langit. So hindi na kailangan makita pa siya bumaba dito literal sa lupa para makita namin itsura niya. Hindi po, kahit representation lang niya, kahit yung drawing na patungkol sa kanya, painting na patungkol sa kanya, sapat na yun at nananampalataya kaming si Kristo yung nire-represent noon. Anong big deal doon? Kayo nga, tinanggap nyo yung painting tsaka drawing ni Soriano kahit na wala na ngayon si Soriano sinungaling ka naman, Yusuke lalabas kapag halimbawa yung kaninang pinakita kong drawing ni Soriano, hindi mo tatanggapin si Soriano yon, di ba? At isa pa, mga kapatid kong Katoliko, tandaan nyo po ito. Pakita ko po sa inyo, isa sa official teaching ng ating simbahan po.
para mas maging malinaw sa atin. Eto dito sa may CCC 2131 mga kapatid. Tingnan niyo po ito basing itself on the mystery of incarnate word. Ayan, si Kristo po yun mga kapatid, ano? Okay? The Seventh Ecumenical Council at Nicaea noong taong 787 justified against the iconoclast, the veneration of icons of Christ. Napakalinaw naman po mga kapatid Nagbe-venerate kasi tayo ng mga icons. Okay? Nagbibigay galang po tayo sa mga icons. Yun yung mahirap kay Yusuke kasi dakdak siya ng dakdak. Hindi siya nagpapakita ng official teaching natin. O ano daw yung bine-venerate nating mga icons? Hindi Diyos-Diyosan mga kapatid Hindi idols. Nilinaw ng simbahan yan. Icons po. Magkaiba po yung idol, magkaiba yung icon. O sabi po dito, icons of Christ, but also the Mother of God, the angels and the saint, by becoming incarnate, the Son of God introduced a new economy of images. Ayan yung sinasabi ko kanina pa sa inyo mga kapatid. Kaya para sabihin ni Yusuke, gamitin sa atin yung talata na yung bagamat hindi nakakita o kaya naman si Kristo yung representation ng di nakikita, hindi tayo tatamaan doon. Bakit? Yan nga po yung aral sa atin na yung salita ng Diyos, mga kapatid, nagkaroon ng incarnation, na yung salita ng Diyos na hindi nakikita, dating wika lang ng Diyos, nakikita na ngayon, di ba, mga kapatid? At si Kristo yung naging representation ng Diyos na di nakikita. Kaya nga nagkaroon ng economy of images dito sa ating simbahan. At yon yung tugon ng simbahan noon pa man sa mga iconoclast o yung iconoclasm. Kasi noon naman mga kapatid, nung mga unang panahon, yung 1st century, 2nd, 3rd, 4th, 5th, walang issue, no? Walang issue po mga kapatid. Hanggang sa dumating tong taon na to, ng 787, nagkaroon na ng konsilyo yung ating simbahan kasi merong mga nagbibintang na sa atin na sumasamba daw tayo sa Diyos-Diyosan mga kapatid nung araw naman, hindi, walang tumututol. O ayan. O kaya, noon pa man mga kapatid, meron ng mga kagaya ni Yusuke na nagbibintang sa ating simbahan. But don't worry, noon pa man, meron na din pong sagot ang ating simbahan regarding po sa mga ganyang uri ng kasinungalingan. So, okay, let's continue na po. Na sinabi po ng Biblia, mapapalad yaong hindi nangakakita sa ating Panginoong Jesucristo. And be proud, mga kapatid kong Katoliko, mapalad tayo. Hindi kailangan bumaba ni Kristo dito personal. Sapat na yung merong representation si Kristo dito, no? Yung bawa, yung Vicar of Christ, ang ating Santo Papa, no? And then next, yung mga sacred images ng ating Panginoong Jesus. Kahit hindi siya sumampa dito sa earth, kahit hindi po bumaba ang Panginoon Kristo, nananampalataya tayo sa Panginoong Jesus, kahit di pa natin nakikita ang Panginoong Hesus ng personal. Okay? Gayon may nagsisampalataya. No? Even man na hindi mo nakikita si Jesus Christ, pero nanampalataya ka sa Kanya, mapapalad ka. Diba? Thank you, Yusuke. Lalo mong pinatibay yung aral o katisismo ng Iglesia Katolika. Inilarawan po ang ating Panginoong Jesucristo sa larawan, sa image of invisible, no? Doon siya larawan kasi si Jesus Christ sa invisible, sa hindi nakikita, Diyos na hindi nakikita, no? Hindi po siya inilarawan sa mga ribulto na gawa ng kamay ng mga tao, na gaya sa Black Nazareno. Kaya malaking kalukuhan o kasinungalingan ang pinagsasabi ni Kaburnok na si Jesus Christ ay yung Black Nazareno, larawan ni Jesus Christ. Malaking kasinungalingan po yan. Kung ganun yung argumento niya, pati din po yung etong mga picture na to, mga kapatid. Pakita ko ulit, hindi natin pagsasawang pakita to, mga kapatid. Kasi lalabas, ipokrito silang lalabas niyan ayan, lalabas, hindi si Soriano yan. Brother Gabriel. Sige po, Kaburnok. Tignan mo nga yung isang, yung sabi, Brother Eli Soriano, cartoon by Mike David. Ayan, tignan ninyo, mga kapatid, may hawak nga ang Biblia, pero yung mata niya parang itlog. Nasa napinggan. Diba? Paano ngayon yan? Diba? Diyos-Diyosan talaga to. Yan ang lalabas. Kasi gawa raw ng kamay ng tao yung Diyos-Diyosan. So yan ang sabi ni Yusuke. Diyos-Diyosan din pala yan. Ay naku, talaga naman si Yusuke talaga.
palpak. Pero kung tanungin mo naman, saan sa Biblia mababasa na yung Diyos-Diyosan, yan ay gawa ng kamay ng tao? Yun, automatic yung definition. So, wala naman siyang mabasang ganun. Sige nga, wala ngang mabasang ganun Brother Gabriel. Pero sigurado tayo, hindi lahat ng gawa ng kamay ng tao, automatic Diyos-Diyosan na. Di ba ganun yun? Yes. Yan ang... Yes, Kaburnok. Yung nangyari naman lang kasi, di lahat na niya. Kasi yung Diyos-Diyosan daw, gawa ng kamay ng tao. Oo. Mali yun. Yan ang masakla. No? So, yan ang masasabi ko, Brother Gabriel. At saka yung mga binabanggit niya kanina, is denying yung mga binasa natin. Dinideny na niya yung nasa Biblia. Unang Korinto 8:4, ayaw niyang paniwalaan. Definition na ngayon ng Diyos-Diyosan, nasa Biblia na yan. Ayaw niyang maniwala. Tapos sabi pa niya, di kasinungalingan pa daw na yung Black Nazarene, larawan ni Kristo, kasinungalingan daw yun. Sige. Nasa iyo na ngayon yung burden of proof. Sige nga, i-prove mo nga na hindi yan yung larawan ni Kristo. I-prove mo nga yan, tingnan nga natin. Diba? Ako mapapatunayan kung yan ay larawan ni Kristo. Ako mapapatunayan ko yan, Brother Gabriel. Pero wag na. Unless kung magdebate na lang kami, pwede yan. Oo nga, maganda yan. Ang ganyan si Daniel Rason. Sige nga. Anong may kibuan. Ang problema, ayaw nilang kumibo Debating walang kibuan daw Brother Gabriel. Yan ang masakit. Yes. Nilabag niya na yung pangangaral na may kibo na na walang kibuan Kaburnok. Kasi di ba dalawa yung sinabi ni Daniel Rason? Pangangaral na walang kibuan tsaka debating walang kibuan. Nilabag niya na yung pangangaral na walang kibuan. Sulit-sulitin niya na, dumibate na siya, no? Makipaglaban na siya ng debate, Kaburnok sa inyo. Total naman ikaw yung parati niyang binabanggit at kayo yung baka sakaling tumadedebang. O di ba? Ay nako. Sige. Meron pa ba yung karugtong kapatid ng Gabriel? Wala na. Meron pa, kaunti na lang siguro to. Tapusin na nga natin. Sige, tapusin na nga natin yan. Biblia sa Aklat ng Juan Kapitulo 20, versikulo 29, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayoy may nagsisimpalataya o nagsisampalataya. Nagsisampalataya. Kahit wala iyang larawan na Nagsisampalataya ng mga kapatid. Yun po yung tamang term. yan, yung Black Nazareno, no? Kahit wala kang ribulto na gagawin, na mamanampalataya ka sa kanya, mapalad ka kahit hindi mo siya nakikita. Ibig sabihin, ang punto ko, ang definition ng Diyos-Diyosan sa Biblia ay yung mga ribulto na gawa ng kamay ng mga tao. So, ang topic po na sa Biblia ay yung mga come on, napaka mo naman, double standard mo naman, Yusuke. Kung kayo nga, di ba, ang Diyos-Diyosan nyo si Daniel Rason, kailangan may camera. Kailangan naka-video, nasa audiovisual presentation nyo pa tuwing pasalamat. Di ba? Ngayon, si Daniel Rason, Kaburnok, nagdo-donate na mga kung ano-ano sa PNP. May picture pa si Daniel Rason tapos ngayon, nag-donate pa ng parang, parang coffee shop ba yun dun sa PNP, Kaburnok? Gumastos ng ilang gaano kalaking pera. Tapos pipicturean nyo, may nakalagay pa, donated by Members Church of God International. Naku po, Yusuke, wag nga kami. Kung kayo kumilos, kailangan may picture Kailangan may gawa ng kamay ng tao tapos ibibintang nyo sa amin yung gawain ninyo. Kung tutuusin nga, mas dinyo-Diyos nyo nga si Daniel Rason kaysa sa amin. Kasi kami, alam namin, representation ni Kristo si Daniel Rason. Anong nire-represent niya? Double standard lalabas mo niyan. Saka ka umatake sa amin kapag yung gawang mabuti nyo hindi ginagawa lang sa harap ng camera. Kayo pag gumagawa ng mabuti MCGI cares daw, MCGI cares. Pero kailangan nakakamera, mamimigay lang ng pagkain, kailangan may Kayo naman talagang tunay na mananamba sa Diyos-Diyosan at dinut-Diyos nyo na nga ng todo si Daniel Rason. Sigawan pa yung mga kabataan mo, kuya-kuya. Naku, nakakahiya. Sino ang mas nakakahiya, di ba?
Kayo nga yung tunay na nakakaya kasi kaming mga Katoliko, alam namin si Kristo yung nire-represent nun. Ang Panginoong Hesus mismo. Kayo sa pagsisigaw nyo ng kuya o sa pagpapakita nyo ng mga video ni Daniel Rason, double standard. Ribulto na gawa ng kamay ng mga tao. Tama yung sinabi, yung binasa ni Kaburnok sa unang Korinto Kapitulo 8, versikulo 4, yung Black Nazareno, ang imply ng Bible yan, Diyos-Diyusan. Walang kabuluhan sa sanglibutan. Katunayan, yung mga gawa ng kamay ng mga tao, yung mga image, yung mga larawan, gaya ng Black Nazareno, yung mga picture nila na si Kristo na iba-ibang muka. Oh, come on. Paano naman yung bronze serpent? Diba? Brother Gabriel. Yes, Kaburnok. Sabi niya kasi, gusto ko lang isusugan yung sabi niya na si Kristo daw sa Katoliko maraming mukha. Try mo nga sa internet. Nabas mo nga yung mga letter A sa internet. Marami rin yun eh. Letter A, yung calligraph. Ano ba yung tawag doon? Yung calligraphy ng letter A. Oo. Ito pala. Ito, Kaburnok ko. Pakita ko na nga. Ayan, dami ng A yun eh. Yan. Brother Gabriela. Ito yung logic niyan. Okay. Alam natin na yung, ipindutin mo nga yung yung unang, Ito po. Yan. Alam natin yan, yung if nakikita nyo, letter A yan. Letter A. Yes. Ngayon, nakikita nyo ngayon, i-close mo na nga yan. Marami ngayong letter A. Ayan, no? Ibig bang sabihin, mali pala ito kasi maraming letter A, maraming klaseng letter A. Alam natin, letter A yan lahat. Ganun din sa itsura ni Kristo. Kung iba-iba man, iba-ibang kulay, iba-iba yung alam natin, nire-recognize natin, yan yung representation ni Kristo, kapatid na Gabriel. Amen. Logic lang naman yan. Letter A nga, ganun din eh. Maraming A, pero ang A na umaapoy, may letter A na ibig mong sabihin, mali pala itong mga letter A na to. Diba? Ganun lang naman yun. Logic na naman gamitin dyan, common sense. Diba? Si Yusuf kasi walang common sense. O halimbawa, yung kay Soriano, ipakita mo nga, maraming, Iba-iba nga. Iba-iba ang itsura ni Soriano eh. Brother Gabriel, ibig bang sabihin, mali pala lahat to. Hindi pala ito itsura ni Soriano. Ay, nako. Mali yan. Yusuke, double standard ka dyan, ha? Ay, nako. Ikaw talaga yung, Yusuke, ikaw talaga yung walang common sense. Yes. Yan ang lumalabas. Ay, nako. Sige, ituloy mo na nga. Nako, tapusin na natin. Okay. Ulat yan sa aklat ng Habakuk, Kapitulo 2, versikulo 18. Anong sabi niya sa mga ganyang mga bagay na mga gawa ng kamay ng mga tao? Sabi niya, anong napapakinabangan ng larawang inanyuan? Sa aklat ng Habakuk, Kapitulo 2, versikulo 18. I beg to disagree, mga kapatid. Iba yung konteksto nun, sinungaling talaga. Sabi ni Soriano, si Soriano mismo na nagsabi ang Biblia may konteksto, ang Biblia may kasukasuan. Kung may tinutukoy man dyan na yung walang kabuluhan na larawang inanyuan, hindi yun yung larawan ng Poong Hesus Nazareno. Mga kapatid, napakalayo nung pagitan nung panahon nung larawan ng Poong Hesus Nazareno tsaka yung Diyos-Diyosan na tinutukoy dyan. Katunayan, hinahamon ko si Yusuke. Ipakita niya na yung Poong Hesus Nazareno, historically speaking na yung tinutukoy doon sa talata na yon, yung Poong Hesus mismo. Yung Poong Hesus Nazareno mismo. Hinahamon ko si Yusuke. Yes, Kaburnok. At saka, Brother Gabriel, ipakita na lang natin siguro yung kanyang kinote na talata, yung Habakuk 2:18, para fair naman sa kanya, no? Pagbigyan mo na natin ng konti. Kasi kawawa naman siya, Kawawa naman siya masyado. Ayan ang itsura niya. Nasi-stress siya sa barko siguro. Kaya, naku, ano bang mga sinasabi niya? Ipakita na lang natin. Pakita natin. Okay. Yan yan. Yung dito, may tinutukoy na larawang inanyuan. Ayan. So, yung larawang inanyuan, sinabi dito na piping Diyos-Diyosan. Ayan. So, ito yung masaklap doon. Una sa lahat, misteryoso kaming mga Katoliko nagsasabi, hindi Diyos-Diyosan yung Poong Hesus Nazareno kasi larawan yan ng Panginoong Kristo na alam nating totoo. Nag-iiral yun Unang Korinto 8:4. So, ibig sabihin, kapag gusto mong i-associate itong talatang ito sa Poong Hesus Nazareno, hindi pwede. Hindi talaga pwede. Kahit sabihin mo pa na na lahat ng larawang inanyuan na piping Diyos-Diyosan, yung in the first place, yung
Poong Jesus Nazareno, hindi naman Diyos-Diyosan yun eh. Kaya doon pa lang sa iyang na part na yan, mali na kaagad. Hindi mo na pwedeng i-associate. Pagkatapos sa contextual analysis pa, mag-hermeneutics ka pa, yung sinasabi mo, Brother Gabriel, di ba? Na yung tinutukoy dyan, hindi naman yan tumutukoy doon sa Poong Jesus Nazareno. Katunayan, sa panahon yan, hindi pa nabuhay si Kristo. Sa panahon ni Habakkuk, di ba, Brother Gabriel? Paano magkakaroon ng larawan ni Kristo sa panahon ni Habakkuk? Common sense naman. Kaya nako, yun nga yung masaklap. 2 strike yan. O ngayon, halimbawa, sasabihin naman niya, retroactive yan, yung talatang yan. Okay, sige. Tanong, Diyos-Diyosan ba yung Poong Jesus Nazareno? Hindi pa rin. Unang Korinto 8:4. Kaya kahit anong palusot, hindi makalusot. Brother Gabriel, kahit ano pang sabihin ni Yusuke, naku, siguro iumpog na lang niya yung ulo niya sa pader, nakakahanap ng rason, wala talagang matinong rason na ibibigay si Yusuke, kapatid na Gabriel, di ba? Ayun. Okay, so, ayan so dyan na natin tapusin kasi totally debunk na, no? Umuulan na ng, ay, kawawa. Pag-debunk kay Yusuke, no? Brother Gabriel, yes, bago mo natapusin, ha? Actually, yung episode natin ngayon, may lesson akong nakuha. Alam mo ba anong lesson? Ito ang lesson ganito. Kapag meron na sa harapan mo yung talata, klarong-klaro na, nakasulat na, at hindi mo pa rin tinatanggap, ay naku, isa lang ang tawag dyan, Brother Gabriel. Alam mo ba kung ano? Ano po yun? Impokrito na, pagkatapos, yung isa pa, Brother Gabriel, panatiko ka na lang talaga. Talagang totoo na nga. Napakaklaro na nga eh. Nakasulat na nga sa Biblia. Letra for letra na nakalagay. Ayaw mo pang tanggapin, Brother Gabriel? Ay naku, matigas na yung ulo yung tawag niya. Matigasan na yan ang ulo, di ba? Klaro. Yes. Logically speaking, logic, common sense, andyan na natin. Nabigay na natin eh. Si Yusuke, ayaw niya, matigas ang ulo. Diyos-Diyosan pa rin yung Poong Jesus Nazareno. Ganito na lang yung sasabihin natin, kapatid na Gabriel. Kung ayaw niyang maniwala sa Poong Jesus Nazareno, good luck na lang sa. Diba? Ganun lang naman yun, Brother Gabriel. O, ika nga ni Daniel Rason. Ganun lang naman yun eh. O, yun ang ating masasabi. Diba? Yes. Kasi kawawa na talaga si Yusuke. Kahit anong argumento yung gagawin niya, wala. Hindi niya kaya. Hindi niya maitayo yung argumento niya kasi bagsak ka agad, Brother Gabriel eh. Sige, Brother Gabriel, yan na lang siguro yung masasabi natin. Opo. So, yun nga po ang mangyayari talaga, mga kapatid kong Katoliko. No? Kapag ang MCGI sumagot patungkol sa atin sa Diyos-Diyosan, dalawa po kagad ang possible na ending yan. It's either, actually hindi nga dalawa, 3 siya. It's either magiging double standard siya, kasi sila yung dinodiyos nila si Daniel Rason, mga kapatid. At bumibintang sila ng mananamba sa Diyos-Diyosan, pero sila yung totoong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Or, mga kapatid, mali yan kagad sa interpretation sa Biblia, mga kapatid. Or pwede ring both, yun na yung pangatlo. Double standard, ka-ipokritahan yung lalabas, tapos mali pa yung pagkaunawa sa Biblia. At yun po yung nangyayari ngayon dito kay Yusuke. No? Pinagbibintangan tayo na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kung tutuusin nga, sila nga yung may matinding pagsamba sa Diyos-Diyosan eh. Lalo na kapag napanood nyo, mga kapatid, yung mga ABP nila sa pasalamat, puro mukha ni Daniel Rason po yun, mga kapatid. No? Lalo na nung mga panahon na buhay pa si Soriano, hindi lang po mukha ni Daniel Rason makikita nyo sa screen, puro mukha ni Soriano, tapos puro mukha pa ni Daniel Rason. Yan po ang madalas na mangyayari. Kasi sobrang taas ng pagtingin nila. No? Sobrang taas ng pagtingin nila sa kanilang mga bangangaral. At isa pa, kung loloobin ng Diyos, mga kapatid, katunayan na sigurado akong halos Diyos, gawin na nilang Diyos talaga. O tinuturing na nilang halos Diyos na talaga yung mga bangangaral nila. Naalala ko noon, gagawa natin ito ng reaction, mga kapatid, loobin. May sinabi si Halukay Ube, si Josel Malyari, na ang pinaka-importante daw na tao yung kanilang mangangaral. Naku po. Gawa. Doon pa lang, alam nyo na ibig ko sabihin, mga kapatid. So, ayan po thank you so much po sa panonood po, mga kapatid. Maraming salamat po sa Diyos sa patuloy niyo po na pagsubaybay po dito po sa Karunungang Katoliko at syempre sa Factbusters PH na channel po naman ng aking partner. Muli, maraming salamat po sa Diyos at ingatan nawa po tayong parati ng ating Panginoon.